Sa gilid ng isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng luntiang palayan at matandang punong kahoy, may isang dalagang kilala sa kanyang kasipagan at tahimik na kagandahan. Ang kanyang pangalan ay Amara. Maaga pa lamang ay gising na siya upang sumalubong sa umagang may hamog at malamig na simoy ng hangin. Sa murang edad, siya na ang tumayong haligi ng kanilang munting tahanan matapos pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa matinding karamdaman. Ang kanilang kubo ay yari sa kawayan at pawid, itim, nakatindig sa tabi ng isang maliit na sapa na malinaw ang tubig at hitik sa maliliit na isda. Dito siya kumukuha ng tubig at dito rin siya madalas umupo sa dapit hapon upang pagmasdan ang refleksyon ng kalangitan sa agos ng tubig. Sa likod ng kanilang bahay ay isang malawak na taniman ng palay na kanyang inaalagaan. Ang bawat butil na kanyang inihahasik ay tila may kasamang dasal at pag-asa. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin, may isang bahagi ng kapatagan na iniiwasan ng mga tao, ang masukal na gubat sa gawing hilaga. Doon nakatindig ang isang napakatandang punong balete na tila sumasayaw ang mga ugat sa lupa at ang mga sanga ay waring mga kamay na nag-aanyaya o nagbabanta. Sinasabing doon, naninirahan ang isang nilalang na hindi tao, hindi hayop, isang tikbalang. Ang tikbalang ay inilalarawan bilang mataas at payat na nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Mahahaba ang mga paa at braso at kayang baluktutin ang mga ito nang hindi nasasaktan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim at ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa gabi na tila hangin na dumaraan sa kawalan. Marami na ang nagsabi na may mga nawawalang naglalakbay sa kagubatan. Naliligaw sila sa paulit-ulit na landas, paikot-ikot hanggang sa mapagod at mawala ng pag-asa. May ilan na nakabalik, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Iisa ang kanilang kwento, isang mataas na nilalang na nagmamasid mula sa itaas ng balete. Hindi naniniwala si Amara sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang gubat ay isa lamang bahagi ng kalikasan. May hiwaga ngunit hindi dapat katakutan. Minsan, kapag kapos siya sa kahoy na panggatong, lumalapit siya sa gilid ng gubat, ngunit hindi siya tuluyang pumapasok. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag, hindi takot, kundi tila may matang nagmamasid. Isang hapon habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay kahel at lila, napansin ni Amara na may isang kalabaw na naligaw patungo sa gilid ng gubat. Pag-aari iyon ng kanilang kapitbahay at mahalaga sa pagbubungkal ng lupa. Kung hindi niya iyon maibabalik, maaaring magalit ang may-ari at siya ang mapagbintangan. Dala ang isang lubid, nagpasya siyang sundan ang bakas ng kalabaw. Sa bawat hakbang niya papalapit sa gubat, tila lumalamig ang hangin. Ang mga ibon ay biglang tumahimik at ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit may hangin. Hindi nagtagal, narating niya ang punong balete. Napakalaki nito, higit pa sa anumang puno na nakita niya. Ang mga ugat ay tila mga ahas na nakalawit sa lupa. Sa gitna ng mga anino, nakita niya ang kalabaw na nakatayo, tila natigilan at hindi gumagalaw. Halika, mahina niyang tawag, pilit na pinatatag ang loob. Ngunit bago pa siya makalapit, may narinig siyang yabag, mabigat, mabagal. Sinundan iyon ng isang malalim na paghinga na tila nagmumula sa dibdib ng isang higante. Unti-unti siyang lumingon. Sa pagitan ng mga ugat ng balete, may isang anyong unti-unting lumitaw mula sa dilim. Una niyang nakita ang mahahabang paa, baluktot at tila hindi pangkaraniwan ang pagkakaayos. Sumunod ang payat ngunit matipunong katawan. At nang tuluyang tumama ang liwanag ng dapit hapon sa mukha nito, napaatras si Amara. Isang ulo ng kabayo ang nakatunghay sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi mabangis, hindi rin nanlilisik. Sa halip, may kakaibang lungkot at pag-uusi sa roon. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib, pinipigilan ang sariling mapasigaw, ang nilalang ay hindi gumalaw. Hindi ito umungol o nagbanta. Sa halip, bahagyan itong ikiniling ang ulo, tila siya ang pinagmamasdan ng may pagtataka. Ilang sandali silang nagtitigan. Sa di may paliwanag na dahilan, hindi nakaramdam ng panganib si Amara. Ang dapat sana'y takot ay napalitan ng kakaibang awa. Sa likod ng kakaibang anyo ng nilalang, may bakas ng kalungkutan. Hindi kita sasaktan, bulong niya, hindi niya alam kung bakit. Ang tikbalang ay kumurap.
Ang kanyang mahabang buhok na tila itim na ulap ay bahagyang gumalaw sa hangin. Unti-unti itong umatras, nagbibigay daan sa kalabaw na tila nabunutan ng tinik at nagsimulang kumilos muli. Hindi pa rin umaalis ang tingin ng nilalang kay Amara. At bago tuluyang naglaho sa dilim ng kagubatan, may isang bagay na nagbago sa hangin. Isang pakiramdam na tila may nabuksang pintuan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Naiwang nakatayo si Amara sa ilalim ng punong balete, hawak ang lubid ng kalabaw. Ang kanyang puso ay mabilis pa rin ang tibok, ngunit hindi dahil sa takot. May kakaibang init sa kanyang dibdib, tila may simula ng isang lihim na hindi pa niya nauunawaan. Mula sa kalaliman ng gubat, may isang pares ng mata ang patuloy na nagmamasid, hindi bilang mandaragit, kundi bilang isang nilalang na sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kakaibang damdamin. Isang damdaming hindi niya kailanman naranasan sa mahabang panahon ng kanyang pag-iisa. Doon nagsimula ang kwento ng isang tikbalang na unang natutong umibig. Magdamag na hindi nakatulog si Amara. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang anyo ng nilalang sa ilalim ng punong balete. Ang mahahabang paa, ang maitim na buhok na tila anino ng gabi, at higit sa lahat, ang mga matang hindi mabangis kundi puno ng kung anong lungkot na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya sanay matakot. Marami na siyang hinarap na pagsubok sa buhay, pagkamatay ng mga magulang, tagtuyot sa pananim at panlalait ng ilan dahil sa kanyang pag-iisa. Ngunit ang gabing iyon ay naiiba. Hindi takot ang bumabagabag sa kanya, kundi tanong. Bakit hindi siya sinaktan ng tikbalang? Sa mga kwentong naririnig niya noon, ang tikbalang ay mapaglaro at mapanlinlang. Ipinapaikot-ikot nito ang mga naglalakbay hanggang sa maligaw. May ilan pang ngang nagsasabing ito raw ay nananakot upang maghasik ng lagim. Ngunit ang nilalang na kanyang nakita ay tila kabaligtaran ng mga alamat. Kinabukasan mas maaga siyang nagising. Hindi pa sumisilip ang araw sa silangan, ngunit nakahanda na siya. May kakaibang pagnanais sa kanyang dibdib, isang pagnanais na bumalik sa gubat. Hindi niya iyon inamin sa sarili, ngunit alam niyang hindi kalabaw ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. Habang naglalakad siya patungo sa hilagang bahagi ng kapatagan, ang hangin ay malamig at tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay unti-unting nagigising, ngunit tila may bahagi ng kalikasan na nananatiling nakamasid sa kanyang paglalakad. Nang marating niya ang gilid ng gubat, sandali siyang huminto. Hindi ako natatakot, bulong niya sa sarili. Mabagal siyang pumasok sa pagitan ng mga puno. Ang lupa ay mamasa-masa at may amoy ng dahon at lumang kahoy. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niyang tila hindi siya naliligaw. Ang mga landas na sinasabing umiikot ay malinaw sa kanyang paningin, para bang may gumagabay sa kanya. Hanggang sa muli niyang narating ang punong balete. Tahimik ang paligid. Ang mga ugat ng puno ay tila natutulog. Ilang sandali siyang tumayo roon, pinakikiramdaman ang hangin. Alam kong narito ka, mahinahon niyang wika. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa likod ng puno. Hindi ito biglaan o pananakot. Parang isang nilalang na nagdadalawang isip kung lalapit o mananatili sa dilim. Unti-unting lumitaw ang tikbalang. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw niya itong nakita. Ang balahibo nito ay hindi basta maitim. May bahagyang kinang na tila kulay ng gabi kapag tinatamaan ng buwan. Ang katawan nito ay payat ngunit hindi marupok. Ang mahahabang daliri nito ay tila kayang yumakap o manakit, depende sa kanyang nais. Ngunit ang mga mata nito ay may bakas ng pag-iingat. Anyane at pagkasabik. Hindi umatras si Amara. Sa halip, bahagya siyang lumapit. Ako si Amara, sabi niya na tila nagpapakilala sa isang karaniwang tao. Ang tikbalang ay hindi nagsalita, ngunit may kakaibang nangyari. Ang hangin sa paligid nila ay tila umikot. At sa loob ng kanyang isipan ay may isang tinig na mahina ngunit malinaw. Mara. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi iyon tunog na narinig ng kanyang tainga, kundi isang bulong sa kanyang isipan. Hindi ka natatakot sa akin. Huminga siya ng malalim. Hindi, sagot niya, kahit hindi niya alam kung paano siya nakakasagot sa isang tinig na hindi niya naririnig sa labas ng kanyang sarili. Matagal na akong nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay may bigat, hindi iyon pananakot. Isa iyong pag-amin.
Unti-unting naupo si Amara sa isang ugat ng balete. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang ginagawa, ngunit may tiwala siyang hindi siya sasaktan ng nilalang. "Bakit mo ako pinabayaan kahapon?" tanong niya. Tahimik ang tikbalang sandali. "Hindi kita kayang saktan." Nabigla siya sa sagot. "Bakit?" "Dahil ikaw lamang ang hindi tumingin sa akin bilang halimaw." Ang mga salita ay tila tumagos sa kanyang puso. Napatingin siya sa mukha nitong kalahating tao, kalahating kabayo. Sa unang tingin, ito nga ay nakakatakot. Ngunit sa ikalawang tingin, may kakaibang katahimikan. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. May mahabang katahimikan bago sumagot ang tinig sa kanyang isipan. "Wala na." Napakunot ang kanyang noo. "Wala. Matagal na iyong nawala. Noong ako'y naging ganito." Unti-unting nabuo sa kanyang isip ang posibilidad na ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi isinilang bilang tikbalang. Maaring isa itong taong isinumpa o nilalang na pinarusahan. "Ano ka noon?" maingat niyang tanong. May biglang pag-ihip ng hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na tila nagbubulungan. "Ako'y minsang tao." Nanlamig ang kanyang mga kamay. Isang lalaking nagkasala. Isang pusong naging mapagmataas at pinarusahan ng kapalaran. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa halip na matakot, lalo lamang siyang naawa. Sa likod ng nakakatakot na anyo ay may kwento. Isang kwentong puno ng pagkakamali at pagsisisi. "Ano ang nagawa mo?" tanong niya. Hindi pa panahon upang sabihin. Tumayo ang tikbalang at bahagyang lumayo, tila natatakot na masyado siyang nagbukas ng sarili. Ngunit bago ito tuluyang umatras sa anino, muli nitong ibinulong sa kanyang isipan. "Huwag kang lalapit kapag may ibang tao. Hindi ka nila maiintindihan." Naiwan si Amara sa ilalim ng balete, puno ng tanong at bagong damdamin na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid. Ngunit sa kanyang dibdib ay may lihim na nagsisimula ng umusbong, isang ugnayang hindi pangkaraniwan at isang pagnanasang muling bumalik sa gubat. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya papalayo ay isang hakbang din papalapit sa isang pag-ibig na susubok sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim. Mula nang muli niyang makita ang tikbalang, nagbago ang takbo ng mga araw ni Amara. Hindi iyon lantad na pagbabago. Patuloy pa rin siyang gumigising ng maaga, nagbubungkal ng lupa, nagdidilig ng mga pananim at nag-aalaga ng mga hayop. Ngunit sa pagitan ng bawat gawain ay may lihim na inaabangan. Ang sandaling muli niyang mararating ang punong balete. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng kanyang rutina ang pagpunta sa gubat tuwing dapit hapon. Hindi na siya nagdadahilan sa sarili. Alam niyang hindi lamang pag-uusisa ang nagtutulak sa kanya. Sa bawat paglapit niya sa balete, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Minsan bago pa siya makarating, naroon na ang tikbalang, nakatayo sa pagitan ng liwanag at anino. Hindi ito agad lumalapit, ngunit hindi na rin ito nagtatago ng lubusan. Isang hapon nadatnan niya itong nakaupo sa isang malaking ugat. Ang mahabang mga paa ay nakabaluktot na tila walang bigat. Tinitigan siya nito habang siya ay papalapit. "Bumalik ka," wika ng tinig sa kanyang isipan. "Oo," sagot niya ng marahan. "Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong bumalik." Matagal ang katahimikan bago muling nagsalita ang tinig. "Hindi ka dapat masanay sa akin." Napangiti si Amara. "Bakit? Masama ba iyon?" "Masasaktan ka." Bahagya siyang natahimik. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagitan nila, tao at nilalang ng gubat. Magkaibang mundo, magkaibang kapalaran. Ngunit hindi siya umurong. "Mas masakit ang mag-isa," mahina niyang sabi. Napayuko ang tikbalang, ang mahaba nitong buhok ay tumabing sa mukha, ngunit hindi natakpan ang lungkot sa mga mata nito. Sa mga sumunod na araw, mas naging malalim ang kanilang pag-uusap. Hindi man ito sa paraang karaniwan, walang mga salitang binibigkas, walang tunog na naririnig, ngunit malinaw ang bawat damdamin. Ikinuwento ni Amara ang kanyang kabataan, kung paano siya natutong mag-araro kahit masyadong mabigat ang kalabaw para sa kanya. Ikinuwento niya ang mga panahong nagutom siya ngunit piniling ibenta ang ani upang makabayad ng utang ng kanyang mga magulang. Tahimik lamang na nakikinig ang tikbalang. Paminsan-minsan, ibinabahagi rin nito ang mga alaala ng pagiging tao.
Hindi pa rin nito ibinubunyag ang buong katotohanan, ngunit unti-unting nabubuo sa isip ni Amara ang larawan ng isang lalaking minsang nabuhay sa gitna ng kasaganaan. Mayabang ako noon, isang araw ay inamin ng tinig. Hindi ko pinahahalagahan ang mga taong nasa paligid ko. Ano ang nangyari? Tanong niya. Isang babaeng minahal ko ang aking sinaktan. Napahinto si Amara. Hindi niya inaasahan ang pag-amin. Hindi sa kamay, kundi sa mga salitang matalas at pusong mapagmataas. May kakaibang kirot na dumaan sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nasaktan sa kwento ng nakaraan nito. Pinatawad ka ba niya? Tanong niya. Hindi na ako nabigyan ng pagkakataon. Muling umihip ang hangin, mas malamig kaysa dati. Ang mga dahon ng balete ay tila nagbulungan ng mga lihim na hindi pa handang ibunyag. Sa kabila ng mga pag-amin, hindi nawala ang pag-iingat ng tikbalang. Kapag may naririnig silang yabag mula sa malayo, mga mangingisda o magsasakang napapalapit sa gubat, agad itong naglalaho sa anino. Isang gabi, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay dugo at ginto, napansin ni Amara na may kakaibang tensyon sa hangin. May paparating. Paano mo nalalaman? Tanong niya. Nararamdaman ko ang galit. Hindi nagtagal, narinig nila ang malalakas na yabag at mga tinig ng kalalakihan. May dalang sulo at matutulis na itak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at puot. Lumabas ka, halimaw, sigaw ng isa. Nanlamig ang dugo ni Amara. Umalis ka, mariing bulong ng tikbalang sa kanyang isipan. Hindi ito para sa iyo. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, tumayo siya sa harap ng balete na tila hinaharangan ang anino sa likod niya. Wala kayong makikita rito, sigaw niya sa mga lalaking papalapit. Amara, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ng isa, nagtataka. Wala namang tikbalang, sagot niya, pilit na pinatatag ang boses. Mga kwento lang iyon. Nagtinginan ang mga lalaki. Ang ilan ay nag-alinlangan, ngunit may isa na tila determinado. Nawawala ang 2 kabayo kagabi, wika nito. May bakas papunta rito. Alam ni Amara na hindi gawa iyon ng tikbalang, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit siya sigurado. Bumalik na kayo, pakiusap niya. Walang halimaw dito. Matagal ang saglit na tila tumigil ang oras. Sa wakas, isa-isa ring umatras ang mga lalaki, dala ang pagdududa ngunit wala ng lakas ng loob na pumasok pa sa pinakaloob ng gubat. Nang tuluyan na silang nawala, napaluhod si Amara, nanginginig ang mga kamay. Unti-unting lumabas mula sa anino ang tikbalang. Bakit mo ginawa iyon? Dahil hindi ka halimaw, sagot niya, bahagyang umiiyak. Sa unang pagkakataon, lumapit ito ng mas malapit kaysa dati. Inangat nito ang isang mahabang kamay at bahagyang inilapit sa kanyang mukha. Hindi upang hawakan, kundi tila nais maramdaman ang init ng kanyang presensya. Mas lalo kang masasaktan kung magpapatuloy ito. Tumingala siya sa mga mata nito. Kung masasaktan man ako, mas pipiliin ko yon kaysa magsisi na hindi kita ipinaglaban. Sa sandaling iyon, may nagbago sa pagitan nila. Hindi na lamang iyon pag-uusisa o awa. May damdaming mas malalim, mas mapanganib. At sa kailaliman ng gubat, asya lamang asarin, damahon ng emerson, ano ng matandang balete ang pusong minsang naging bato ay unti-unting nagigising sa damdaming hindi nito inakalang mararanasan muli. Pagkatapos ng gabing muntik ng mabunyag ang lihim ng gubat, hindi na naging payapa ang mga sumunod na araw. May mga bulong-bulungan sa kapatagan. May mga magsasakang nagkukwento tungkol sa mga bakas ng malalaking paa malapit sa hilagang bahagi ng taniman. May ilan na nagsasabing may naririnig silang kakaibang huni tuwing hating gabi. Hindi tila kabayo, hindi rin tila tao. Tahimik lamang si Amara sa tuwing naririnigan niya ang mga usapan. Ibinabaon niya sa lupa ang kanyang pag-alala, tulad ng paghahasik niya ng binhi sa palayan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang hindi na lamang ito simpleng ugnayan ng 2 nilalang. Isa na itong lihim na maaaring magdala ng kapahamakan. Isang dapit hapon, hindi siya nagtungo agad sa gubat. Pinagmasdan muna niya ang papalubog na araw mula sa tabi ng sapa. Ang refleksyon ng langit sa tubig ay tila may bahid ng lungkot. Dapat ba akong tumigil? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon, may malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang balikat. Hindi malakas, hindi marahas, pamilyar.
Tumayo siya at tahimik na naglakad patungo sa balete. Pagdating niya, wala roon ang tikbalang. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap, wala ang presensya nitong karaniwang sumasalubong sa kanya. Tila mas mabigat ang hangin, mas tahimik ang paligid. Lumapit siya sa puno at marahang hinawakan ang magaspang na balat nito. "Narito ka ba?" tanong niya sa hangin. Walang sagot. Napaupo siya sa ugat at naghintay. Lumalim ang dilim. Unti-unting lumitaw ang buwan sa pagitan ng mga sanga. Ngunit nanatiling walang anino na gumagalaw mula sa likod ng puno. Hanggang sa may marinig siyang mahinang ungol, hindi malakas, ngunit puno ng sakit. Mabilis siyang tumayo at sinundan ng tunog patungo sa mas masukal na bahagi ng gubat. Doon, sa pagitan ng dalawang punong kahoy, nakita niya ito. Ang tikbalang ay nakaluhod. Ang isa nitong mahabang braso ay may sugat. May bakas ng paso sa balahibo nito, tila tinamaan ng apoy. "Ano ang nangyari?" Bulalas niya, agad lumapit. "Huwag kang lumapit," mahina ngunit mariing sabi ng tinig sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya nakinig. Kinuha niya ang piraso ng telang dala niya at marahang pinunasan ng sugat. Ang balat nito ay mainit, tila may apoy na nananatili sa ilalim ng laman. May mga bumalik. Sino? Mga taong hindi natatakot sa dilim. Naalala niya ang mga lalaking may dalang sulo. Sinundan kanila. Hindi ako nagpakita, ngunit alam nilang narito ako. Napapikit siya sa galit. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayokong madamay ka." Marahang hinawakan ni Amara ang sugat. Hindi siya sigurado kung makakatulong ang ginagawa niya, ngunit ayaw niyang manatiling nakatingin lamang. Sa unang pagkakataon, hindi umatras ang tikbalang sa kanyang pagdampi. Sa halip, nanatili itong tahimik, tila tinatanggap ang pag-aalaga. "Sabihin mo sa akin ang totoo," bulong niya. "Ano ba talaga ang ginawa mo noon?" Matagal ang katahimikan. Tanging ang huni ng kuliglig at ang mahinang paghinga ng nilalang ang maririnig. "Ako'y anak ng isang mayamang angkan. Nagsimula ang tinig. Lumaki ako sa kasaganaan. Walang tumatanggi sa akin. Walang kumukontra." Habang nagsasalita ito, tila may mga larawang nabubuo sa isip ni Amara. Isang binatang may matikas na tindig, may mga matang puno ng kumpiyansa at kayabangan. May isang dalagang minahal ko. Hindi siya mayaman. Anak siya ng magsasaka. Bahagyang napahinto si Amara, tila may salaming inilapit sa kanyang harapan. "Pinangakuan ko siya ng kasal. Pinangakuan ko siyang hindi ko siya iiwan. Ngunit nang tutulan ng aking pamilya ang aming pagsasama, pinili ko ang aking pangalan kaysa sa kanya." Napahigpit ang hawak niya sa tela. "Iniwan ko siya sa gitna ng kahihiyan." Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Isang gabi, habang ako'y lasing sa galit at pagmamataas, may matandang babaeng lumapit sa akin. Binalaan niya ako. Sinabi niyang ang pusong walang pagpapahalaga ay hindi karapat-dapat maging tao. At kinabukasan, nagising akong ganito. Tahimik na pumatak ang luha sa pisngi ni Amara. "Nasaan na ang dalaga?" mahina niyang tanong. Hindi ko na siya nakita muli. Ang sugat sa braso ng tikbalang ay tila hindi lamang mula sa apoy. Ito'y sugat ng nakaraan, patukoy isayin el kabanaman. Patuloy na umaapoy sa kanyang alaala. "Hindi lahat ng nagkakamali ay masama," sabi ni Amara. "May mga pusong natututo. Hindi ako sigurado kung karapat-dapat pa akong matuto." Tumingin siya sa mga mata nito. "Kung hindi ka karapat-dapat, bakit mo ako iniligtas? Bakit mo ako pinrotektahan kanina?" Walang agad na sagot. Sa halip, dahan-dahang iniangat ng tikbalang ang tingin sa buwan na nakasilip sa pagitan ng mga sanga. "Dahil sa iyo muli kong naramdaman ang pagsisisi at sa unang pagkakataon ang pagnanais na itama ang mali." Nanatili silang magkatabi sa gitna ng gubat, walang ibang saksi kundi ang mga puno at ang malamlam na liwanag ng buwan. Sa puso ni Amara, unti-unting nabubuo ang isang damdaming mas malalim kaysa awa. Ngunit sa likod ng kanyang pag-asa ay may babala. Ang sumpang ipinataw sa isang pusong nagkamali ay hindi basta-basta nababali. At habang may mga taong nagbabalak sa dilim, ang anino ng nakaraan ay papalapit, handang subukin ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang mamukadkad. Mula nang masugatan ang tikbalang, mas naging maingat si Amara sa bawat pagpunta niya sa gubat. Hindi na siya dumaraan sa parehong landas araw-araw.
Minsan ay umiikot siya sa may sapa, minsan naman ay sa gilid ng palayan upang hindi mahalata ang kanyang direksyon. Ngunit gaano man siya mag-ingat, hindi niya mapigil ang paglaganap ng takot sa kapatagan. May mga kabayong natagpuang ligaw at nanginginig sa umaga. May isang magsasakang nagsabing tila may aninong tumalon sa ibabaw ng kanyang kubo sa kalaliman ng gabi. At higit sa lahat, may isang bagong mukha sa kanilang lugar. Isang lalaking hindi taga roon, may matalim na mga mata at may dalang mahabang sibat. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang mangangaso. May naririnig akong kwento tungkol sa isang halimaw sa gubat. Wika nito habang nakaupo sa lilim ng tindahan. Hindi ako umaalis hanggat hindi ko ito nahuhuli. Nanahimik si Amara habang nakikinig mula sa di kalayuan. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Nang dapit hapon ding iyon, nagmadali siyang pumunta sa balete. Natagpuan niya ang tikbalang na nakatayo, tila alam na ang balita bago pa man niya sabihin. May dumating. Oh, sagot niya, isang mangangaso, hindi siya katulad ng iba. Hindi siya natatakot. Hindi ako dapat manatili rito. Napailing si Amara. Hindi ka nila pababayaan kahit saan ka magpunta, hinahanap ka nila. Ang sugat nito sa braso ay halos maghilom na, ngunit may bahid pa rin ang paso sa balahibo. Kung mananatili ako, mas mapapahamak ka. Lumapit siya at tumingin diretso sa mga mata nito. Hindi ako bata, kaya kong magpasya. Ang hangin ay bahagyang umihip, tila nagdadala ng tensyon sa pagitan nila. Hindi mo alam ang maaaring mangyari kapag nalaman nila ang tungkol sa atin. Wala namang atin para sa kanila. Sagot niya, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang may katotohanan ang mga salita ng tikbalang. Sa mga nakaraang araw, hindi na niya maitatanggi ang sariling damdamin. Hindi na lamang iyon pagkakaibigan o awa. Sa tuwing naririnig niya ang tinig nito sa kanyang isipan, may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Kung aalis ka, mahina niyang sabi, hindi ba't muli ka na namang mag-iisa? Mas sanay ako roon. Ngunit ang sagot nito ay hindi matatag. May pag-aalinlangan. Bago pa siya makapagsalita muli, may narinig silang mahinang kaluskos sa di kalayuan. Hindi ito tunog ng hangin. May bigat ang bawat hakbang. Gad nagbago ang tindig ng tikbalang. Naging alerto ang mga mata nito. Narito na siya. Lumapit si Amara sa punong balete. Pinipigilan ang kaba. Sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang mga ngaso. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at sa kanyang balikat ay nakasabit ang pana. Alam kong may narito, wika nito, tila kinakausap ang hangin. Nararamdaman ko. Hindi agad napansin ng lalaki si Amara sa likod ng malaking ugat. Lumabas ka, sigaw nito. Hindi kita hahayaang maghasik pa ng takot. Tahimik ang gubat. Sa isang iglap, kumilos ang tikbalang. Hindi upang umatake, kundi upang iligaw ang landas. Ang mga puno ay tila gumalaw, ang mga anino ay nag-iba ng hugis, ang mga ngaso ay napalingon, nalito. Ngunit hindi siya tuluyang naligaw. Sa halip, ngumiti siya. Magaling ka, bulong niya, pero hindi sapat. Mabilis ang pangyayari. Isang palaso ang pinakawalan. Napasinghap si Amara. Ngunit bago pa tumama ang palaso, tila may hangin na pumigil dito. Nalihis ang direksyon at tumama sa puno. Ang mga mata ng mga ngaso ay nanlaki. May kasama ka, bulong niya. Hindi na nakatiis si Amara. Lumabas siya mula sa pinagtataguan. Tama na, sigaw niya. Nagulat ang mga ngaso. Ikaw? Ano ang ginagawa mo rito? Walang halimaw dito, mariin niyang sagot. Umalis ka na. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pinoprotektahan mo ba ito? Hindi siya sumagot. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng tikbalang, malapit, handang ipagtanggol siya kung kinakailangan. Mag-ingat ka, dalaga, wika ng mga ngaso. Ang mga nilalang na tulad niya na hindi marunong magmahal, marunong lang manlinlang. Bumigat ang hangin. Hindi mo siya kilala, sagot ni Amara. Nanginginig ang boses ngunit matatag ang mga mata. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga titig. Sa wakas, ibinaba ng mga ngaso ang kanyang pana. Babalik ako, babala niya bago tuluyang umalis. Nang mawala na ito sa paningin, napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito magtatapos dito, sabi ng tikbalang sa kanyang isipan.
Hindi, sagot niya. Pero hindi rin ako aatras. May mahabang katahimikan sa pagitan nila. Kung may paraan upang mapawi ang sumpa, nagsimula ang tikbalang. Mabilis siyang napatingin dito. May paraan? Hindi ko alam. Ngunit may mga kwento tungkol sa pagtubos na ang pusong tunay na nagsisisi at marunong magmahal ay maaaring bigyan ng pagkakataon. Naramdaman ni Amara ang pag-asa at takot ng sabay. Kung may paraan, sabi niya, hahanapin natin. Sa ilalim ng punong balete, sa gitna ng lumalalim na dilim, nagsimulang umusbong hindi lamang ang pag-ibig kundi ang isang pangako na haharapin nila ang panganib, ang galit ng tao at ang anino ng sumpa. Ngunit sa malayo ang mangangaso ay hindi basta susuko. Ang mga bulong ng panganib ay patuloy na umiikot sa hangin, naghihintay ng tamang sandali upang sumugod. Hindi nagkamali ang tikbalang. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pag-ikot ng mga ngaso sa kapatagan. Nakikita ito ni Amara mula sa palayan. Minsan ay nakatayo sa mataas na bahagi ng lupa, minamasdan ang hilagang gubat, minsan naman ay nakikipag-usap sa mga magsasaka, wari nangangalap ng impormasyon. May kakaiba sa kanya. Hindi siya basta-basta umaatras sa takot o pamahiin. May layunin siya at malinaw na hindi lamang ito tungkol sa pagpatay ng isang nilalang. Isang hapon, habang nag-iigib si Amara sa sapa, biglang lumapit ang mga ngaso. Madali kang matagpuan, wika nito, hindi ngumiti. Hindi siya nagpakita ng kaba. May kailangan ka ba? Alam kong may alam ka tungkol sa gubat. Nanatili siyang tahimik. Hindi ako bulag, dugtong nito. Nakikita ko kung paano ka tumingin sa direksyong iyon tuwing dapit hapon. Mahigpit ang hawak ni Amara sa timba. Gubat iyon! Normal lang na tumingin. Lumapit ang mga ngaso sapat upang maramdaman niya ang bigat ng presensya nito. Mag-ingat ka, babala nito. May mga nilalang na kayang magpanggap na maamo. Kayang pumasok sa isip. Kayang manipulahin ang damdamin. Bahagyang nanlamig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya umatras. Hindi lahat ng hindi mo naiintindihan ay masama, sagot niya. Tinitigan siya ng lalaki, tila sinusukat ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay bahagyang tumalikod. Kapag may nangyari sa iyo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Nang tuluyan itong umalis, saka lamang siya napahinga ng malalim. Kinagabihan, mas maaga siyang nagtungo sa balete. Hindi niya kayang itago ang bigat ng kanyang dibdib. Nararamdaman ko ang takot mo, agad na sabi ng tikbalang sa kanyang isipan nang siya'y dumating. Hindi para sa sarili ko, sagot niya. Para sa iyo. Tahimik itong nakatayo sa ilalim ng puno. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw ang anyo nito, ang matayog na tindig, ang matang may lalim na tila may dalang siglo ng pag-iisa. Hindi ako ang dapat mong ipaglaban. Hindi kita ipinaglalaban dahil kailangan mo, sabi niya. Ginagawa ko ito dahil pinili ko. May mahabang katahimikan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pinipili? Oo. Kapag pinili mo ako, pinipili mo ang panganib. Pinipili mo ang paglayo ng mga tao. Pinipili mo ang posibilidad na hindi ako maging tao muli. Huminga siya ng malalim. At kapag iniwan kita, pinipili ko ang panghabang buhay na pagsisisi. Sa unang pagkakataon, lumapit ang tikbalang ng walang pag-aalinlangan. Tumigil ito sa harap niya, sapat ang lapit upang maramdaman niya ang init ng katawan nito. May isa pang panganib. Ano iyon? Ang sumpa ay hindi lamang parusa. Isa itong bantay. Kapag ang isang tikbalang ay muling umibig, maaaring magising ang kapangyarihang nagbigay ng sumpa. Napatitig siya rito. Ano ang ibig mong sabihin? Maaaring may darating upang subukin kung karapat-dapat akong maging tao muli. At sa sandaling iyon, tila sumang-ayon ang hangin. Isang malakas na ihip ang dumaan sa gubat, pinagalaw ang mga sanga at ugat ng balete. Anong klasing pagsubok? Tanong niya. Hindi ko alam, ngunit ramdam kong malapit na. Biglang nagdilim ang paligid, tila may ulap na tumabing sa buwan. Sa pagitan ng mga puno may aninong gumalaw, hindi tao, hindi hayop. Nanindig ang balahibo ng tikbalang. Hindi siya. Sino? Isang tagamasid. Mula sa kailaliman ng gubat, may malamlam na liwanag na sumilay, tila apoy na hindi nasusunog ang kahoy. Unti-unting nabuo ang hugis ng isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at maputi,
Ang mga mata ay tila nakakakita lampas sa balat. Nanatiling nakatayo si Amara kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi pa tapos ang iyong pagdurusa, wika ng matanda, ang tinig ay hindi malakas ngunit umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lumuhod ang tikbalang. Bakit ka bumalik? Tanong nito sa tinig na hindi na lamang sa isip ni Amara, kundi tila naririnig na rin sa hangin. Dahil may pusong muling nagising, sagot ng matanda. At ang pusong nagising ay kailangang subukin. Tumingin ito kay Amara. At ikaw, dalaga, alam mo ba ang iyong pinapasok? Hindi agad siya sumagot. Ngunit sa kabila ng takot, itinaas niya ang kanyang baba. Kung may pagsubok, haharapin ko. Nagkaroon ng kakaibang liwanag sa mga mata ng matanda. Hindi sapat ang tapang, ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, ito'y sakripisyo. Unti-unting naglaho ang anyo nito, ngunit ang huling mga salita ay nanatili sa hangin. Kapag dumating ang sandali ng pagpili, isa lamang ang maaaring manatili. Nang tuluyang bumalik ang katahimikan, napahawak si Amara sa dibdib niya. Anong ibig sabihin nun, bulong niya? Hindi ko alam, sagot ng tikbalang. Ngunit alam kong nagsimula na ang pagsubok. Sa ilalim ng punong balete, sa pagitan ng liwanag at dilim, ang kanilang pag-ibig ay hindi na lamang lihim na damdamin. Isa na itong hamon sa kapalaran. At sa papalapit na mga araw, kakailanganin nilang patunayan kung ang pusong minsang nagkamali ay karapat-dapat bigyan ng ikalawang buhay o kung ang pag-ibig nila ay isa lamang panandali ang liwanag sa gitna ng sumpa. Hindi naging panaginip ang pagpapakita ng matandang babae. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang ihip ng hangin sa gubat. Ang dating payapang lilim ng balete ay tila naging mas malamig, mas mabigat. May presensyang hindi nila nakikita ngunit malinaw na nagmamasid. Hindi na rin basta nakalalapit si Amara sa tikbalang nang hindi nakararamdam ng kakaibang panginginig sa lupa, para bang ang mismong kagubatan ay may sariling pulso. Ramdam mo rin ba? Tanong niya isang dapit hapon habang nakatayo sila sa ilalim ng balete. Oo, sagot ng tikbalang sa kanyang isipan. Ang lupa ay nagigising. Dahil sa sumpa? Dahil sa pagpili? Hindi na niya tinanong kung anong pagpili ang tinutukoy nito. Alam niyang ang bawat sandaling magkasama sila ay isang hakbang palapit sa hindi tiyak na kapalaran. Kinagabihan, habang papauwi si Amara mula sa gubat, biglang nag-iba ang landas na kanyang tinatahak. Ang pamilyar na daan ay tila humaba at umikot. Ang mga punong karaniwang nasa kanan niya ay biglang napunta sa kaliwa. Huminto siya. Hindi ito gawa ng tikbalang. Alam niya iyon. Isang malamig na halakhak ang umalingaw-ngaw, mahina ngunit malinaw. Huwag kang magpakita, mahigpit na bulong niya sa sarili, pinipigilan ang kaba. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang anino ng matandang babae. Hindi na ito ganap na anyo, kundi tila usok na may hugis. Ang unang pagsubok, wika ng tinig, ay ang katapatan. Biglang nagdilim ang paligid. Sa isang iglap, nawala ang gubat. Nasa gitna siya ng kapatagan, ngunit hindi iyon ang kanyang kapatagan. Ang palayan ay tuyo at bitak-bitak ang lupa. Ang kanilang kubo ay wasak. At sa di kalayuan, nakita niya ang sarili, nakaluhod, umiiyak, mag-isa. Hindi totoo ito, bulong niya. Ngunit ang imahe ay malinaw. May isang lalaki ang lumapit sa version niya sa pangitain. Maayos ang pananamit, may dalang supot ng salapi. Sumama ka sa akin, sabi ng lalaki sa imahe niya. Iiwan mo ang kahirapan, iiwan mo ang takot. At sa tabi ng wasak na balete, nakita niya ang tikbalang. Nakahandusay, tila sugatan, tila wala ng lakas. Pumili ka, sabi ng tinig sa hangin. Kaligtasan o sumpa, kayamanan o pagdurusa, tao o halimaw. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi ito simpleng ilusyon. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Ramdam niya ang pang-aakit ng buhay na walang takot, walang pangungutya, walang panganib. Hindi totoo, ulit niya, ngunit mas mahina na. Ang imahe ng tikbalang ay unti-unting naglalaho, tila abo na tinatangay ng hangin. Kapag pinili mo ang sarili mo, bulong ng tinig, mawawala ang sumpa sa iyong landas. Napapikit si Amara. Naalala niya ang mga gabing mag-isa siya doon sa kubo. Ang gutom, ang pangungulila, ang takot sa hinaharap.
At naalala rin niya ang unang pagkakataong nakita niya ang mga mata ng tikbalang. Hindi mabangis, kundi puno ng pagsisisi. Dahan-dahan siyang tumayo sa gitna ng pangitain. Hindi ko siya pinili dahil sa sumpa, malinaw niyang sabi. Pinili ko siya dahil nakita ko ang puso niya. Ang imahe ng mayamang lalaki ay naglaho. Kung maghihirap man ako, dugtong niya, pipiliin kong maghirap na hindi nagsisinungaling sa sarili. Biglang nagbitak ang lupa sa kanyang paanan at ang paligid ay tila nabasag na salamin. Sa isang iglap, bumalik ang gubat. Nakatayo siya sa ilalim ng balete, hinihingal ngunit buo. Sa kanyang harapan, ang tikbalang ay nakatingin sa kanya, may takot sa mga mata nito. Ano ang nangyari? Sinubukan ako, sagot niya, bahagyang nanginginig ang boses. And ano ang pinili mo? Lumapit siya at tumingin diretso sa mga mata nito. Ikaw, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng hangin sa paligid ng tikbalang. Hindi apoy ng sumpa, kundi tila liwanag na nagmumula sa loob. Malayo pa ang susunod na pagsubok, mahina nitong sabi. Ngunit nalampasan mo ang una. Huminga siya ng malalim. Hindi ako aalis, mariin niyang sabi, kahit anong ipakita nila sa akin. Sa itaas ng balete, may mahinang paggalaw ang mga sanga, tila may presensyang nagmamasid at bahagyang tumango. Ang unang pagsubok ay natapos. Ngunit sa kailaliman ng gubat, ang kapangyarihang nagbigay ng sumpa ay hindi pa tapos. At kung ang katapatan ay nasubok na, ang susunod ay maaaring humingi ng mas mabigat na kapalit. Sa ilalim ng buwan, ang pag-ibig nila ay nanatiling nakatayo. Ngunit sa unahan ay mas madilim na landas ang naghihintay. Matapos ang unang pagsubok, inakala ni Amara na kahit paano'y magkakaroon sila ng sandaling kapahingahan. Ngunit mali siya. Sa mga sumunod na araw, tila may manipis na tabing sa pagitan ng katotohanan at ng kung anumang kapangyarihang nagmamasid sa kanila. Mas matingkad ang mga panaginip niya. Mas malinaw ang mga bulong ng hangin. At higit sa lahat, mas naging mabigat ang presensya sa paligid ng balete. Isang gabi, bago pa man siya magtungo sa gubat, nakaramdam na siya ng kakaibang kaba. Ang buwan ay kalahati lamang at ang anino ng mga puno ay mas mahaba kaysa karaniwan. Pagdating niya sa balete, naroon na ang tikbalang nakapwesto sa ilalim ng pinakamakapal na bahagi ng mga sanga, tila naghihintay. Hindi maganda ang pakiramdam ko, sabi nito sa kanyang isipan. Ano ang ibig mong sabihin? May darating muli. Hindi pa man siya nakapagtanong, biglang nag-iba ang paligid. Ang mga dahon ay hindi gumalaw, ngunit ang hangin ay tila umikot sa iisang sentro. Sa pagitan nila, unti-unting nabuo ang anyo ng matandang babae. Isa siya mas malinaw kaysa dati, mas matalim ang mga mata. Ang katapatan ay napatunayan, wika nito. Ngunit hindi sapat ang pagpili kung walang sakripisyo. Napahigpit ang hawak ni Amara sa laylayan ng kanyang damit. Ano ang nais mo? Matatag niyang tanong. Ang pangalawang pagsubok ay hindi para sa iyo lamang, sagot ng matanda. Ito'y para sa kanya. Tumingin ito sa tikbalang. Upang mapawi ang sumpa, kailangang may isuko. Nanindig ang balahibo ng tikbalang. Ano ang dapat isuko? Tanong ni Amara. Ang mga mata ng matanda ay kumislap. Ang alaala. Nanlamig ang kanyang dugo. Anong alaala? Ang alaala ng pag-ibig. Biglang bumigat ang hangin. Hindi, agad na sabi ni Amara. Ngunit ang matanda ay hindi natinag. Kung tunay ang inyong damdamin, handa ba kayong isuko ang alaala ng isa't isa upang siya'y maging tao muli? Siya'y mabubuhay bilang tao, ngunit hindi kanya makikilala. Hindi niya maaalala ang mga sandaling ito. Napaatras si Amara. Hindi ito ilusyon. Ramdam niya ang bigat ng alok. Tumingin siya sa tikbalang. Hindi agad ito nagsalita sa kanyang isipan. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ay hindi na lamang puno ng lungkot kundi ng matinding pag-iisip. Kung iyon ang kabayaran, mahina nitong sabi. Hindi, putol niya, hindi mo kailangang pumayag. Kung magiging tao ako at makakalaya sa sumpa, ngunit mawawala ako sa alaala mo, nanginginig niyang sagot. Mas mabuti nang hindi kita maalala kaysa tuluyang mawala ka dahil sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng masakit.
Hindi mo naiintindihan, bulong niya. Ang alaala natin ang dahilan kung bakit ka nagbago. Tahimik ang tikbalang. Ang matandang babae ay nagmasid lamang. Isang gabi, wika nito, hanggang sa pagsikat ng araw upang magpasya. Unti-unting naglaho ang anyo nito at bumalik ang normal na anyo ng gubat. Naiwan silang dalawa sa ilalim ng balete. Matagal na walang nagsalita. Sa wakas, lumapit si Amara at marahang inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ng tikbalang. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagatubiling hawakan ito. Kung magiging tao kang ngunit hindi mo ako makikilala, sabi niya, ano ang silbi ng pagbabalik? Mahalaga ang iyong kaligtasan. Mahalaga ka rin. Ang hangin ay naging mas mainit, tila may enerhiyang umiikot sa pagitan nila. Hindi ko kayang makita kang magdusa, dagdag nito. Mas hindi ko kayang mabuhay na parang hindi tayo nagtagpo. Sa kanyang mga mata, walang takot, tanging malinaw na desisyon. Kung ang pagiging tao mo ay kapalit ng pagkawala ng ating alaala, hindi iyon tunay na kalayaan. Isa lamang iyong bagong anyo ng sumpa. Matagal ang katahimikan. Sa wakas, naramdaman niya ang pagbabago sa loob ng tikbalang. Isang matibay na pasya. Kung ganoon, pipiliin kong manatiling ganito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ko isusuko ang alaala mo. Isang mahinang liwanag ang sumilay mula sa dibdib nito. Hindi nakakasilaw, ngunit malinaw. Tila may bahagyang pagbitak sa aninong bumabalot dito. Sa itaas ng balete, muling naramdaman ang presensya ng matandang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, walang malamig na hangin. Sa halip, may bahagyang init. Ang pag-ibig na handang manatili kahit walang kasiguruhan, bulong ng tinig sa hangin, ay mas makapangyarihan kaysa pag-ibig na naghahanap ng gantimpala. Ang presensya ay unti-unting nawala. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib, hinihingal. Tatapos na ba? Tanong niya. Hindi pa, sagot ng tikbalang. Ngunit mas malapit na tayo. Sa ilalim ng punong balete, sa gitna ng gabing tahimik, ang kanilang desisyon ay naging mas malinaw. Hindi nila pipiliin ang madaling daan. Hindi nila isusuko ang alaala para lamang sa anyo. Ngunit alam nilang ang huling pagsubok ay maaaring humingi ng higit pa. Higit sa alaala, higit sa anyo. At habang papalapit ang bukang liwayway, pareho nilang naramdaman na ang tunay na hamon ay hindi lamang kung paano mababasag ang sumpa, kundi kung hanggang saan ang kaya nilang ibigay para sa isa't isa. Pagkatapos ng pangalawang pagsubok, tila naging mas tahimik ang gubat, ngunit hindi iyon kapayapaan. Isa iyong katahimikang nag-aabang. 3 gabi ang lumipas na walang pagpapakita ang matandang babae. Walang ilusyon, walang babala. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, nararamdaman ni Amara ang paglapit ng isang bagay na hindi na nila maiiwasan. Samantala sa kapatagan, naging mas mapanganib ang kilos ng mga ngaso. May mga bitag na natagpuan sa gilid ng gubat. Matatalim na kawit at lubid na kayang pumatid ng paa. Hindi iyon basta pananakot. Isa iyong paghahanda sa pagpatay. Hindi na siya naghihintay, sabi ni Amara isang gabi sa ilalim ng balete. Kumikilos na siya. Ramdam ko, sagot ng tikbalang, ang lupa ay nasasaktan sa bawat bitag na inilalagay niya. Hindi kita hahayaang mahuli. At kung dahil sa akin ay mapahamak ka, tumingin siya rito ng may determinasyon. Hindi ako tumatakbo sa pinili ko. Ngunit bago pa siya makadagdag, biglang nag-iba ang hangin. Sa pagkakataong ito, hindi na unti-unti ang paglitaw ng presensya. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumagitna sa kanila. Ang mga sanga ng balete ay kumaluskos na tila may nag-aaway sa itaas. At sa gitna ng paikot na hangin, lumitaw ang matandang babae. Mas maliwanag, mas makapangyarihan. Ang huling pagsubok, wika nito, at ang tinig ay tila nagmumula sa lupa at langit ay ang sakripisyo. Napahigpit ang kamay ni Amara. Nagawa na namin ang pagpili, Marin niyang sabi. Ang pagpili ay simula lamang, sagot ng matanda. Ang sumpa ay hindi basta-basta nababasag ng damdamin. May dapat ialay. Nanindig ang tikbalang. Ano ang nais mo ngayon? Tanong nito. Ang mga mata ng matanda ay tumingin kay Amara. Ang kanyang kalayaan kapalit ng iyong buhay. Nawala ang hangin sa kanyang dibdib. Ano? Mahina niyang bulong.
Kung iaalay mo ang iyong buhay bago sumikat ang araw, paliwanag ng matanda, mawawala ang sumpa. Siya ay magiging tao. Mabubuhay siyang malaya. Tama na! Sigaw ng tikbalang at sa unang pagkakataon, narinig ni Amara ang tinig nito hindi lamang sa kanyang isipan kundi sa hangin mismo. Malalim, nanginginig. Hindi ko tatanggapin ang ganitong kalayaan. Ngunit ang matanda ay hindi natinag. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo. Tumingin si Amara sa tikbalang. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang takot. Hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Kung gagawin mo ito, sabi nito sa kanyang isipan, mas gugustuhin kong manatiling ganito magpakailanman. Ngunit ang mga salita ng matanda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ang kanyang kalayaan kapalit ng iyong buhay. Naalala niya ang mga gabing nag-iisa siya sa kubo, ang mahabang taon ng pagdadala ng bigat ng mundo ng mag-isa, at ang mga sandaling sa ilalim ng balete, sa wakas ay naramdaman niyang may nakauunawa sa kanya. Kung ako ang magbibigay ng kalayaan mo, mahina niyang sabi, hindi ba't iyon ang dapat gawin? Lumapit ang tikbalang at lumuhod sa kanyang harapan. Ang mahabang mga kamay ay nanginginig. Hindi ka kabayaran, mariin itong sabi. Hindi ka handog. Ang mga mata ni Amara ay napuno ng luha, ngunit malinaw ang kanyang tinig. Hindi ako natatakot mamatay para sa isang bagay na totoo. Biglang umalingaw-ngaw ang kulog sa itaas. Ang mga ugat ng balete ay tila gumalaw. Isang patak ng dugo sa ugat ng punong ito, sabi ng matanda, at magsisimula ang pagbabago. May maliit na punyal na lumitaw sa pagitan nila, tila inialok ng hangin. Sandaling natigilan si Amara. Ngunit bago pa niya maabot ang punyal, biglang tumayo ang tikbalang. Kung may dugo mang iaalay, mariin nitong sabi, akin iyon. Hindi mo maaaring ialay ang sarili mo, sagot ng matanda. Ang sumpa ay nakatali sa iyo. Ang sakripisyo ay dapat magmula sa pusong malaya. Kung ganoon, sabi ng tikbalang, at ang mga mata nito ay nagliyab ng kakaibang liwanag, pipiliin kong suwayin ang sumpa. Biglang nagbago ang hangin. Ang balahibo nito ay tila hinanginan ng apoy na hindi nasusunog. Ang maitim nitong anyo ay unti-unting nagliwanag mula sa loob. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Amara. Ang sumpa ay ipinataw dahil sa aking pagkamakasarili, sagot nito. Kung kailangan itong tapusin, ako ang dapat magbayad. Lumapit ito sa balete at inilapat ang sariling kamay sa ugat ng puno. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanilang kinatatayuan. Hindi, sigaw ni Amara, ngunit tinangay siya ng hangin. Ang huling nakita niya ay ang tikbalang na nakatingin sa kanya. Hindi na may lungkot, kundi may kapayapaan. At pagkatapos nagdilim ang lahat. Nang muling mamulat ang kanyang mga mata, nakahiga siya sa damuhan sa gilid ng gubat. Ang araw ay sumisikat na. Mabilis siyang tumayo. Tahimik ang paligid. Walang malamig na presensya. Walang umiikot na hangin. At sa ilalim ng punong balete, wala ang tikbalang. Sa halip, may isang lalaking nakahandusay sa lupa. Hubad ang dibdib, may sugat sa palad na tila bagong hiwa. At ang buhok ay maitim at magulo. Dahan-dahan itong gumalaw. At nang imulat nito ang mga mata, hindi na iyon mata ng isang nilalang ng dilim, kundi mata ng isang taong muling isinilang. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Amara kung ang pagbabagong iyon ay bunga ng kanyang pag-ibig o ng isang sakripisyong hindi pa lubos na naunawaan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumilip sa pagitan ng mga sanga ng punong balete, tila walang alam sa naganap na kagabi. Nakatayo si Amara sa ilang hakbang ang layo mula sa lalaking nakahandusay sa damuhan. Ang kanyang dibdib ay marahang umaangat at bumababa. Buhay. Unti-unti itong gumalaw, tila naninibago sa sariling katawan. Nang tuluyang imulat ang mga mata, may pagkalito roon, ngunit wala ang madilim na lungkot na nakasanayan ni Amara. Nasaan ako? Mahina nitong tanong. Ang tinig nito ay hindi na dumadaan sa kanyang isipan. Isa na itong tinig ng tao, malinaw, marupok at puno ng pagkalito. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Sa loob-loob niya ay may sabay na pag-asa at takot. Nasa gubat ka, sagot niya, pilit pinatatag ang sarili. Tumingin ang lalaki sa paligid
saka sa kanyang mga kamay na tila hindi pa sanay sa pakiramdam ng laman at dugo. Ako ba? Huminto ito, hinaplos ang sariling muka. Ano ang nangyari? Lumapit si Amara, dahan-dahan, na tila natatakot na baka maglaho ang sandali. Hindi mo ba ako kilala? Maingat niyang tanong. Tinitigan siya ng lalaki, mahaba, matalim, ngunit walang bakas ng pagkilala. Hindi, sagot nito. Dapat ba? Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Sa isang iglap, naalala niya ang pangalawang pagsubok, ang alok na kalayaan kapalit ng alaala. Ngunit hindi nila yun pinili. Or yun ba ang akala nila? May naaalala mo ka ba bago ito? Tanong niya. Umiling ang lalaki. Wala. Para bang nagising lang ako mula sa isang mahabang panaginip, pero wala akong maalala. Napatingin si Amara sa punong balete. Tahimik ito, tila isang karaniwang puno lamang ngayon. Wala na ang mabigat na presensya. Wala na ang malamig na hangin. Lumuhod ang lalaki, hinawakan ang lupa. Bakit pakiramdam ko? Huminto ito. Parang may nawala. Napalunok si Amara. May nawala nga, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliliwanag. May sugat ka, sabi niya, itinuro ang palad nito. Tiningnan ng lalaki ang hiwa sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin muli kay Amara. Tinulungan mo ba ako? Hindi agad siya nakasagot. Oo, nais niyang sabihin, iniligtas kita, minahal kita, pinili kita laban sa takot at sumpa. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang dibdib. Oo, sagot niya sa wakas. Natagpuan kita rito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga matang iyon, wala na ang anino ng sumpa. Wala na ang bigat ng nakaraan. Isa na lamang itong lalaking walang alaala, malaya. Salamat, sabi nito. At ang ngiti ay mahinahon. Totoo, ngunit bago. Isang ngiting hindi pa niya nakikita kailanman. Sa malayo may narinig silang mga tinig, mga magsasakang papalapit sa gilid ng gubat. Dapat na tayong umalis dito, sabi ni Amara. May pupuntahan ba ako? Tanong ng lalaki. Sandaling nag-alinlangan si Amara. Kung sasabihin niya ang totoo, maaaring maulit ang panganib. Kung mananatili siyang tahimik, siya lamang ang magdadala ng alaala. Wala ka pang tahanan, sagot niya. Ngunit maaari kang magsimula. Tumingin ang lalaki sa malawak na kapatagan sa di kalayuan. Kung ganoon, magsisimula ako roon. Naglakad sila palabas ng gubat ng magkatabi, ngunit may pagitan. Sa bawat hakbang, ramdam ni Amara ang bigat ng katotohanan. Hindi niya isinakripisyo ang kanyang buhay. Hindi nila isinuko ang alaala ng kusang loob. Ngunit sa huli, may nagbago pa rin. Sa ilalim ng balete, nang suwayin ng tikbalang ang sumpa at ialay ang sariling kapalaran, marahil iyon ang naging tunay na sakripisyo. Hindi ang kanyang buhay, kundi ang kanilang nakaraan. Pagdating nila sa gilid ng kapatagan, huminto ang lalaki. Ano ang pangalan mo? Tanong nito. Amara, sagot niya. Ngumiti ito. Ako, wala akong pangalan. May kirot sa kanyang dibdib, ngunit pinili niyang ngumiti. Kung ganoon, kailangan mong pumili ng bago. Tumingin ito sa kanyang sugatang palad, saka sa liwanag ng araw. Liwanag, sabi nito matapos ang ilang sandali, dahil pakiramdam ko, mula ako sa dilim. Napapikit si Amara sandali. Mula sa dilim. Oo, mahina niyang sagot. Mula sa dilim. Habang naglalakad sila palayo sa gubat, hindi niya alam kung babalik pa ang alaala nito. Hindi niya alam kung ang pag-ibig ay maaaring magsimula muli mula sa wala. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang pusong minsang naging bato ay natutong magmahal. At kahit mabura ang alaala, ang pagbabago sa kaluluwa ay hindi nawawala. Sa ilalim ng punong balete, sa pagitan ng sumpa at sakripisyo, natapos ang kwento ng tikbalang. At nagsimula ang kwento ng isang lalaking muling isinilang. At ang isang dalagang piniling mahalin siya kahit sa pangalawang pagkakataon.